24 na Pilipino sa Amerika ang pinadeport na sa Pilipinas dahil sa pagkakasangkot sa iligal na aktibidad. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang isang dating TNT sa Amerika na umuwi na sa bansa sa gitna ng pinatutupad na mass deportation doon. Narito ang report ni Rainiel Pawi. Matapos ang 13 taong pananatili sa Amerika, balik bansa na nitong Disyembre si Carlo. Di gaya ng karaniwang OFWs, hindi legal ang naging pananatili roon ni Carlo para sa kanyang American dreams. Nakatira po kami sa sa LA, sa Los Angeles. At nagtatrabaho po ako sa isang kitchen. Ako po ay nagluluto, tagapagluto po ako ron, nag-construction paminsan-minsan. So saan po may pera, doon po ako pumupunta. Kada linggo kumikita si Carlo ng $1,000, katumbas ito ng higit 50,000 pesos. Isa ito sa mga dahilan kung bakit makailang beses niyang inisip kung uuwi na ba siya ng Pilipinas. Wala pong trabaho dito na maiko-compare ko doon na magbabayad doon sa kinikita ko doon sa nawala sa akin. Pero para kay Carlo, mas mahalaga ang kanyang seguridad lalo't iginiit ni US President Donald Trump ang kanyang mass deportation plan laban sa mga undocumented immigrant. Nagsawa na po ako sa patago-tago. Yung hindi ka na komportable, na baka isumbong ka, iniisip mo baka may magawa ka sa pinagtatrabahuhan mo o katrabaho mo na mayroong papel, baka isumbong ka nila, bigla ka na lang maaresto. Nitong linggo lang kinumpirma rin ng Department of Foreign Affairs na 24 na Filipinos mula Amerika ang umuwi na ng Pilipinas dahil sa pagkakaugnay sa mga iligal na aktibidad doon. Magkakahiwalay na umuwi ang 24 simula noong October 2024 hanggang January 18, 2025. Mga panahong hindi pa opisyal na nakaluklok si Trump. Na-deport ang mga Pinoy dahil sa pagkakaroon ng crime record sa Amerika. Paglilinaw ng opisyal ng Pilipinas sa Amerika, hindi naman mabigat o seryosong kaso ang kinaharap ng mga pinauwing Pinoy. Hindi na rin nila idinetalye ang mga asunto. Paalala naman ng DFA sa ilang undocumented Pinoy sa US. Well, legalize your state. Sinabi na yung yan. Sinabi nyo ba, if you're ready, go home on your own para hindi kayo ma-deport. Legalize your stay. There are lawyers, lawyers who can help you. Nag-abiso na rin ang Department of Migrant Workers na handa silang tulungan ang nasa 300,000 undocumented Filipinos sa Amerika. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.